Mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Maraming salamat po sa paghihintay. Meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Bago po natin simulan, paki-like and share po ng update natin para tumaas po ang engagement at mapanood ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pinaka-latest na update po natin, papasok na po at kung makikita nyo sa ating pinakamapa, halos nakadikit na ito sa linya po natin sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po, ngayong gabi po ay papasok na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin natin yung mga direktang lugar na posibleng maapektuhan nito kahit po nasa kabila tayo ng maalinsangan at mainit na hangin dulot po ng easterlies. Sa pinakahuli pong pagtatala mga kababayan ko, meron pong lokasyon ng bagyo na papasok na sa ating par na 1,045 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na umaabot sa 65 kilometers per hour. Medyo mahina po yan. Nasa 80 naman ang kanyang pagbugso. So pa northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour ang pagkilos nito. Kung mapapansin ho ninyo, isa pa rin po itong ganap na tropical storm category na bagyo. So meaning to say, ito po ay nasa level 2 na category pa rin ng bagyo. Pero ito po ang magandang balita natin. Nakikita po sa ating tinatawag na track and intensity forecast dito po sa tropical storm, hagupit pa rin kasi international name niya. Pagpasok sa ating par, tatawagin po itong bagyong Kaloy. Kung makikita ho ninyo, papasok ito bilang tropical storm ngayong gabi, magiging tropical depression naman umaga po ng linggo hanggang sa tinatawag po natin na gabi ng linggo, tropical depression. Pagdating naman po ng Lunes ng umaga, isa magiging low pressure area na lamang po ito. So ibig sabihin, yung mga lugar na maapektuhan sana sa parteng Eastern Visayas, mababawasan na po yung epekto nito. Ang magiging epekto lamang po ng low pressure area, maulap na kalangitan na merong paminsanang mga pag-uulan dahil po sa sirkulasyon ng hangin na meron sa LPA. Bagamat nakikita natin na ito ay unti-unting humihina dahil po yan sa epekto ng easterlies na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ngayon, ipapasilip ko po sa inyo yung ating pinaka-live na mapa at makikita nyong mabuti. Unti-unti na pong lumiliit yung kanyang tinatawag na area of probability. Yan po yung nagiging direksyon po ng bagyo. Ang maganda po dito mga kaibigan ko, mga kababayan, nakikita natin na wala itong magiging direktang epekto sa mga susunod na mga araw. Kung magkaroon man ito ng epekto, medyo mahina lamang. Tignan nyo mabuti. Ito po yung category 2 na bagyo o level 2 tropical storm po ito. Papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility tropical storm category, magiging isang tropical depression at magiging low pressure area. Mapapansin nyo mabuti, yung pinakadulo nito, no, pinakadulo ng kanyang area of probability, ito pong tuldok na yan, magiging low pressure area. So halos nakadikit siya o malapit siya dito po sa Eastern Visayas. Kaya naman po ang parte ng Eastern Visayas, kinakailangan po maging handa pa rin sa posibleng banta po ng mga pag-uulan o sama ng panahon, cloudy skies, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ang sinasabi natin, kahit po napakainit po ng panahon, may mga tsansa pa rin po makaranas ng mga pag-ulan, lalo na po sa bandang hapon. So balikan natin yan at ngayon naman ipasilip ko at alamin natin yung forecast weather condition. Sa area po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy pa rin po naaapektuhan ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Kitang-kita nyo po, etong hangin na yan na umiihip, sumasabay sa ikot po ng bagyo. Pero dahil nga, ito po ay mahinang bagyo lamang, tropical storm, nananatili po ang lakas pa rin ng easterlies. Ganito po kasi ang senaryo dyan. Kapag malakas ang bagyo at mahina ang epekto ng easterlies, tatangin lamang ang easterlies ng bagyo. Pero kapag napakalakas po ng sirkulasyon ng hangin ng easterlies at mahina yung bagyo, mangingibabaw pa rin ang epekto ng easterlies. Kaya nga po kahit meron tayong minomonitor na bagyong papasok, parang wala naman tayong nararamdamang bagyo kasi sobrang init, tama naman po, di ba? Pero kung titignan at pagbabasihan natin sa ating pinaka-live na mapa, sa ating tropical cyclone threat potential, meron po talagang bagyo. At hindi po talaga fake news yung mga nakikita nyo dito, dadaan ng bagyo, sirkulasyon ng bagyo, direksyon ng bagyo. Totoo po talaga, tas meron naman po talaga. Ngayon, tignan natin kung merong kasunod dyan. Eto po,
Ito yung sinasabi natin na isang low pressure area na nasa likuran po ng Tropical Storm Hagupit o Bagyong Kaloy. Bagamat ito po ay nasa low chance na category para maging tropical depression o mahinang bagyo, inaasahan din na maluluso ito sa mga susunod na mga oras or mga araw. So wala itong direktang epekto at hindi po natin yan dapat pangambahan. Ngayon, tignan ulit natin na silipin natin mga kaibigan na itong tropical storm na papasok sa loob ng ating par ngayong gabi po ng Sabado. Ano ba ang magiging epekto nito pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Tulad po ng aking sinasabi, pagpasok po niyan tropical storm, pagdating po ng linggo ng umaga, tropical depression. Pag tropical depression po ang bagyo, yan po is nasa category 1. So pag category 1, yan is meron lamang hangin na 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. More on magbibigay din naman yan ng mga pag-uulan. Ang senaryo natin dito kapag naging tropical storm na ang bagyo sa linggo ng umaga hanggang sa gabi ng linggo, kapag mabagal po ang pagkilos niya, pwedeng matagalan pa bago siya maging low pressure area. Pero kahit ang low pressure area, kaya pong magpaulan niya sa mga direktang lugar na kanyang naaapektuhan ng hangin o yung trapo extension ng hangin ng low pressure area. Dahil nga po malapit itong LPA na yan, itong bagyo na yan, dito po sa may bandang Eastern Visayas, alamin natin yung mga lugar na posible po nitong maapektuhan. Kailangan yung mga lugar na banggitin ko maging alerto at maging handa. Pero hindi ko sinasabing maglalandfall o babagyuhin yung mga lugar na to ha. Ito lamang yung madidikitan po ng trap or extension po ng bagyo. Kitang-kita naman natin sa mapa, meron pong ebidensya. So ang parte ng Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran. Yang mga lugar ho na yan ay makakaranas ng cloudy skies na merong mga isolated rains and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil sa magiging epekto ng bagyong papasok sa ating bansa. Kasama rin dyan ang easterlies. Ang easterlies naman nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao at nagpo-produce po ang easterlies ng mga local thunderstorms. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga biglaang pag-uulan sa hapon, yun po ay hindi dahil sa bagyo. Dahil po yun sa mga localized thunderstorms. At yung mga local thunderstorms po na yan, yan yung mga senyales. At itong bagyo na yan, ang senyales na papunta na tayo sa tag-ulan. O yung tinatawag natin na transition period sa tag-init papunta sa tag-ulan. Nararanasan po natin yan ngayon. So ngayon po, isamaris natin, easterlies pa rin ang ating pangunahing weather system. Papasok na ngayong gabi ang tropical storm, tatawagin Bagyong Kaloy. Pangatlong bagyo pa lamang po tayo sa 2026 at unang bagyo sa buwan ng Mayo. Kayong 2026 kabuuan na nasa 19 hanggang sa 20 na bagyo pong ini-expect na papasok po sa ating bansa. Pero hindi po lahat yan ay magiging malakas or mga super typhoon category. Karamihan dyan pwedeng maging mahina hanggat wala pa ang habagat or southwest monsoon. Yan po muna ang ating latest na weather update sa lagay ng ating